Na-addict din po ako sa pornography at masturbation. Sila po ay natakot at nagpatawag po ng albularyo. Naniwala sila dahil sa kanilang nakita na ang Diyos ay kumilos. At natanggap ko po yung sinasabi sa Bible na peace that surpasses all understanding. Hello everyone, ako po si Lawrence, isa pong grade 11 student. Nakatira po ako sa Imus, Cavite at nais ko pong ibahagi sa inyo ang radical encounter na ipinaranas sa akin ng Panginoon. Bago po ako nakakilala sa Panginoon, ako po ay isang tipikal na kabataan. Ang buhay ko po ay umiikot lang sa studies, bahay at cellphone. Addict po ako noon sa mobile games at maghapon po akong tutok sa cellphone. At madalas, inaabot na po ako ng umaga dahil po doon. Irritable rin po ako lagi kapag ako po ay inuutusan sa bahay. Dahil po available lang lahat online, na-addict din po ako sa pornography at masturbation. Nakakapagod po ang buhay na iyon na paulit-ulit na cycle sa kasalanan. Isang araw ng January 2021, nakapanood po ako ng video sa TikTok about sa gospel. And nalaman ko po doon na totoo po pala ang langit at impyerno at namatay si Jesus sa krus para tayo iligtas. Sumabay po ako noon sa panalangin ng content creator na yon. At mula po noon, nagkaroon po ng conviction sa puso ko na ang mga bagay na ginagawa ko ay hindi po pala nakakalugod sa Panginoon. Isang beses, habang nakaharap po ako sa salamin, natanggap ko ang pangungusap ng Diyos na tuluyan ko ng talikuran ang lahat ng aking mga ginagawang kasalanan. Ngunit, hindi po ako tumugon. Sa halip, ako po ay nagpatuloy sa aking pong pamumuhay sa kasalanan. At isang araw po noong 2022, bigla ko pong na-realize na nakakaramdam na po ako ng emptiness at pagkawasak sa aking pong puso. At sa mga oras na po na yon, naalala ko po yung conviction na natanggap ko noong taong 2021. Naisip ko, ano kaya sana ang mangyayari sa akin kung tinalikuran ko yung moment na yon, yung mga kasalanan na patuloy kong ginagawa. Ngunit takot po akong gawin iyon dahil hindi ko po alam yung mangyayari po sa akin kapag ginawa ko po yun. Dumating po ang May 9, 2022, nung nag-decide po ako na burahin ang aking mga laro sa aking cellphone at nangako po ako sa aking sarili na hindi na ulit ako manonood ng pornography at magmamasturbate. Ilang araw po ang lumipas habang nag-i-scroll po ako sa Facebook. May dumaan pong video sa feed ko ng isang babaeng content creator. Pinanood ko po ang video niya at sa prayer po na part, bigla na lang siyang nagsalita ng ibang language. Dati po, iniisip kong kinabisado niya lang yon, kaya sinubukan ko pong gayahin. Pero, hindi ko po kaya. Matapos ko pong panoorin yung video po na yon, sumunod naman po ang isang live sa It's AJ tungkol po sa revival. Hindi ko po natapos yung panonood po ng video, pero kinagabihan, tinuloy ko po iyon. At habang mag-isa na lang po ako sa sala po namin, sumabay po ako sa panalangin. At nang gabi pong iyon, ako po ay napuspos. At nagulat po ako dahil bigla na lamang pong nag-iba ang aking mga sinasabi. Nagsalita po ako bigla ng iba't ibang mga lengguwahe na hindi ko po maintindihan. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang aking pagsasalita sa iba't ibang lengguwahe. Maya-maya pa ay sumigaw na po ako ng malakas at ramdam ko po na may umaalis po sa akin. At nakita ko po sa isang vision na mayroon pong imahe na hindi ko po maipaliwanag na parang binavacuum po o hinihigop mula sa akin pong ulo. At dahil po sa ingay na aking pong nalikha, nagsibabaan po ang aking pong mama, ang aking pong mga kapatid. At nagpunta rin po sa amin pong bahay ang aming pong lolo at lola at akin rin pong tita. Tuloy-tuloy po yung pagsasalita ko po sa iba't ibang lengguwahe. At dahil po doon, sila po ay natakot at nagpatawag po ng albularyo. Kung ano-ano po yung pinainom po ng albularyo sa akin para tumigil yung pagsasalita ko sa iba't ibang lengguwahe. Pero lahat po ng ipinainom sa akin ay iniliwa ko lang din po. At tuloy-tuloy po na nagsasalita po ako sa lengguwahe na hindi ko po maintindihan. Kinaumagahan, naramdaman ko po ang pagod dahil sa lahat po ng mga taong ipinamuhay ko sa kasalanan. Pero kasabay po nito ay naramdaman ko din ang kagalakang mula sa Panginoon dahil siya'y aking naranasan.
Kinuha ko ang pagkakataon na iyon para maipaliwanag sa aking pamilya kung ano yung nangyari sa akin. Nung moment na iyon, tinake ko yung opportunity para i-share sa kanila ang salita ng Diyos. Na totoo ang langit at impyerno at ang ginawa ni Jesus para sa lahat. At ang nais ng Panginoon ay magsisi ang lahat. Kaya naniwala po sila at tumugon at sinabi na pwedeng ito na ang kaparaanan ng Panginoon para tayo ay makakilala sa Kanya. Naniwala sila dahil sa kanilang nakita na ang Diyos ay kumilos. Nang araw din pong iyon, nag-reach out po ako kay Kuya AJ para ikwento ang nangyari at mas maunawaan ko pa at ng aking pamilya kung ano yung naranasan ko. Nag-call po kami at ipaniliwanag niya po sa akin at sa aking mga magulang ang aking naranasan. At ang sabi po ng aking pamilya, kung dyan ka talaga tinawag ng Panginoon, hayaan ka na lang namin. At ng mga sumunod po na linggo, nagkaroon po ng retreat sa Batangas. Umatid po ako ng may expectation na patuloy ko pang mararanasan at makikilala ang Diyos. Sa buong 3 araw na iyon, naranasan ko kung paano ba sumamba at magpuri sa Panginoon. Ang kagalakan ay nag-uumapaw sa aking puso. At ramdam na ramdam ako ang presensya ng Panginoon na parang yumayakap sa buong lugar na iyon. Kinuha ko ang lahat ng pagkakataon para tumugon sa convicting na mga messages at altar calls at maisuko ang lahat-lahat sa paanan ng Panginoon. Naranasan ko noon ang patuloy na pagpapalayo ng Panginoon sa bawat session. Pinalaya ako ng Panginoon mula sa aking mga addiction sa mobile games, panonood ng pornography, masturbation, at lahat ng mga pagkakaalipin na daladala ko dahil sa pamumuhay sa kasalanan. Lahat ng kabigatan na aking daladala ay inalis niya. At natanggap ko po yung sinasabi sa Bible na peace that surpasses all understanding. After po ng retreat, umuwi po akong nag-aapoy ang aking pong puso sa Panginoon. Nakunik po ako sa isang team ng mga revivalists at nakapagsimula po akong mag-share ng gospel sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang kaparaanan. Mapa-street, mapa-jeep, bus, at maging sa aming school at bahay. Dahil sa kalayaang natanggap ko, nakapagsimula din po akong makapagpagamit sa Diyos para mapalaya din po ang ibang mga kabataang katulad ko. Hanggang sa mga oras pong ito, ay tuloy-tuloy po ang paggamit po ng Panginoon sa akin sa evangelism, deliverance, at pananalangin para sa mga tao. Ang dati pong unbeliever, ngayon ay chain breaker at gospel preacher na. Napakabuti po ng Diyos at sa Kanya lamang po ang kapurihan. Sa mga kabataan na nakakapanood nito, maaaring ito na yung sign mo na talikuran yung mga bagay na hindi nakakalugod sa kanyang harapan at simulan na mamuhay para sa kanya. Ang expectation ko po sa darating na Revival Camp 2024 ay marami pong i-raise up ang Panginoon ng mga kabataan na magsisimulang mag-apoy para sa kaniyang kaluwalhatian. Maraming mga tao na mapapalaya at ientwentrohin ng Panginoon at maraming mga buhay ang mababago dahil sa camp.